Welcome back po sa ating channel. Ang gagawin po natin ngayon ay mag-unbox tayo. Meron akong binili dito na DC power supply at ito ay kailangan talaga natin sa pagre-repair. At yun nga, ang pinili ko dito ay yung 30 volts 10 ampere na power supply. Ito ay pagkakalam ko pwede siyang option na short killer. Tapos pwede rin pang charge at saka yun, variable siya, no, na adjust. Ngayon i-unbox natin. Ano natin sa yung kanyang physical unit. Okay. In-order ko ito sa AliExpress. Magaan lang siya. SMPS Power Supplies yung ating napili. Okay. Meron siyang operational manual. Ito ay kailangan natin basahin bago gamitin. So, yan yung mga label nya. So, ano yung mga nakalagay dyan. Itabi ko lang to. Tapos, meron tayong power cord. Ito yung napili ko na power cord UK. Kasi yung outlet ng saksakan dito ay 3 pins na ganito. Tapos, meron ditong nakalagay sa box na alligator clip. Positive at saka negative na line. And then ito na yung pinaka main unit. Sabi ko lang yung box. Tingnan natin yung parang main unit. Okay, so yun, ito na yung SMPS power supply nga siya, guys. Nakikita ko sa loob. SMPS power supply. Ang kanyang backside ay ito. So, ang kanyang input is 115 volts to 230 volts. Auto volt na siya. Tapos DC 0 to 30 volts, 10 ampere. Meron siyang fan sa likod. Meron siyang rubber footing. At ito na yung harap. Ayan, ang napili natin ay tatlo yung kanyang pinaka-display LED. Volts, ampere at saka wattage. Tapos dito, kung makikita nyo, meron siyang USB-A na pang charge at saka C. Tapos dito, not sure kung ito yata yung sa short circuit killer. Short killer kung tawagin. Automatic at saka hindi. Pwede yung option. Mamaya, i-check natin yan. Tingnan ko muna yung sa manual kung yung CC at saka CCP. Ay, OCP pala. Sorry. Ito yung kanyang OCP switch. Short circuit protection. So, protection pala siya. Pagka OCP. Tapos, okay, this function will be turned on when the output is short circuit. So, yung OCP, pag nag-short, yun yung pinaka-protection niya. Malamang magsa-shutdown yung DC power supply. Ito naman yung sa CC. Yung pagka sinis na natin sa CC, sabi dito, that is to turn off this function. At this time, when the output of short circuit or overcurrent, the machine will output constant current at the maximum current set by the user. So, ito na yung yung CC, yan na yung short killer natin kasi dinisable niya yung OCP. Yun pala. Tapos ito yung kanyang USB fast charging function. Wow, ang galing. Okay, so at least naintindihan natin kung ano yung OCP. Ito pala yung i-enable natin yung protection ng short circuit para hindi siya tuloy-tuloy na magkaroon ng output na supply. Yung CC naman, ito yung i-disable ng OCP. Okay, so i-ano na natin to, i-test. Saksa ko lang. Oops, sorry. Tapos meron siyang switch dito sa harap. Ayan. Okay, at this time, ang ganda ng display niya, white. Naka CV tayo. Ito naman yung CC. Tapos, okay, tumutunog siya kapag i-adjust 0. Tapos hanggang 31. Yung ampere naman, ito yung fine para ma-adjust natin yung mga points ng volts. Ito kasi yung 2 digits dito na volts, halimbawa 30, o kung kailangan mo ng 5.5, set mo ng 5, tapos dito yung point.
5.5. Yan. Yung course naman, ito naman yung sa ampere. Ito yung point din. Tapos yung watts, yung load. So, tingnan mo natin yung 5 volts. Eksakto natin kung tama yung kanyang output. Okay, 5 volts. Check natin sa digital tester. Meron ako dito yung digital tester. Check natin kung tama siya, no? 5 volts. Nakaset tayo ng 5 volts. Set ko ng DC volts. Ayan guys, 5 volts. Point something lang yung difference. Napaka liit. Ayan po. Ang galing. Set natin ng 30 volts. Ayan. Kunti lang yung kanyang difference, no? Pag in-adjust natin to. Okay. Ayan. Nag-adjust din siya. 4. Okay to. Ayan. Ang sunod na itest natin ay yung kanyang charger. Kuha na ako ng charger. Saksakan ko lang dito. Okay. Yung charger naman ay 5 volts yan. Hindi siya ano dito. Kumbaga hindi siya affected. Ang cellphone. Hindi ko na muna to. Check natin sa cellphone, no? Okay. So active siya, charging. Ayan. 44% dito. So hindi lumalabas yung wattage niya kung ilan. Dito sa part. Siguro sa ano lang to, dito sa pinaka-load. Itong part na to. Pero dito hindi. Ayan. Charging siya, no? Tapos, try natin yung ano, type C. Meron din siyang type C dito. Try natin. Gusto ko yung ano niya, guys, yung display. Okay siya. Ayan. Ay, sorry. Ayan, charging din siya. Ito, fast charging. Yung type C. Nakita ko, fast charging siya. Ulit. Tanggalin ko. Saksak. Ayun nga, fast charging siya. Galing. Ito yung fast charging ng type C. Pero itong USB-A, tingnan natin kung may lumalabas siya na fast charging. Wala, charging lang. So hindi siya fast charging. Yung type C lang ang fast charging. At least meron tayong type C na port. Ngayon ang next na gagawin natin ay yung tinatawag na short circuit daw. Yung CC at saka OCP. Pero bago yon, meron kasi ditong ground, negative at saka positive. Tingnan natin kung ano yung kanyang split ba yung supply nito or hindi. Nakaset pa rin ako ng DC. Unahin ko muna dito sa ground. Tapos positive. Sorry. So wala akong masukat dito. Taasan ko lang. 7. Okay. 5. Okay. Wala akong masukat. Dito tayo. 4. Kailangan pala okay. Kung isi-set mo siya ng paisa-isa, kailangan mo siyang pindutin ng ganun. So mag-umpisa tayo sa 0, 0. Kung halimbawa gusto mong ng shortcut, pindot ka dito, gawin mo 3. Ayun, nasa 30 ka na. Okay, 30 volts. Tingnan natin dito sa ground. So, itong ground ay wala. Parang naka-floating lang siya. Wala siya. So, ito lang yung pinaka-common line. Negative at saka positive. 30 volts. Ngayon, ang gagawin natin ay ganito. Actually, sabi doon pwede itong pang charge sa battery. Check natin. Meron akong battery dito na 3.7 volts. Set natin sa 3. Kunin ko lang. Ito guys, 3.6 I think, yes.
3.6, 3, okay, 3. Tapos dito tayo 0.6. Ayan, so positive, negative. Tingnan natin kung lalabas yung wattage dito. At yung ampere pala, no, kailangan nating i-adjust din yung ampere. So sabihin natin, okay, 8 ampere. Ito yung positive. Okay, tapos ito naman yung negative. Ayan, tapos yung ampere, sorry, okay, so ayan yung ampere nya. Tapos yung wattage, so walang lumabas na wattage, hindi ko lang alam. Gawin natin 4. Ayan na, lumabas na. So kailangan mataas yung supply nito pag nagcha-charge tayo. Ayan, 24 watts na siya. So pwede natin babaan to. Gawin natin, at least meron tayong, ayun, nag-activate yung CC nya. Charge control, clear? Ayan, 12 watts. At least malabas yung wattage dito. At saka yung kanyang ampere. Yan ang kagandahan nun. Pagka ito ay na full charge na, bababa yung ampere. Magiging ano na lang yan, 0. Parang ganun. Okay, so naka-CC tayo. Subukan natin to. Ayun, pag nag-short siya, ganyan. Yun pala yan. Automatic siya. Kasi ang dating dito parang short circuit na eh. Kasi na meron tayong load. Ayan siya. Balik ko lang sa 4. Ayan o. Pero kung mababa, gawin natin ganyan. On, wala. So ito yung pinaka-protection nya, yung OCP. Okay, so tapos na tayo sa charging ng battery. Lumabas yung kanyang wattage. At yun ang isa sa napakaganda. Test natin yung short circuit. Like for example, meron tayong 2 volts dito, 2 volts, tapos ang ampere ay gawin natin maximum. Ang sabi nun is 10 ampere. Ayan. Okay, 10 ampere. At meron ako dito wire na manipis. Tingnan natin kung kaya niyang sunugin to, yung wire. Okay. Sorry guys, at ano ko lang, habaan ko lang. Tapos dito, ayun, ang galing. Grabe, kita niyo yun? Ayan po, kaya niyang pabagahin. Ayan, nagbabaga talaga. Ang init. At hindi siya nagsa-short, I mean hindi nagsa-shutdown. Subukan ko ulit. Okay, ayan. Ang galing nito. Multi-purpose yung ating nabili. Kaysa bumili tayo ng pang short circuit killer na fix yung volts, ito hindi, variable pa siya. Subukan natin dito sa isa pa. Okay, ay sorry. Repeatin natin to. Yan, muusok na. Ito guys, oh. Tingnan niyo po. Bakasan ko lang yung ilaw para makita niyo. Ito. Okay. Ayan o. At saka kung mapapansin nyo, lumalabas dito yung ampere at saka yung wattage. Okay nga pang short killer to. Ayan. Talagang ano siya, malupit. 2 volts lang po yan. Paano naman yung 1 volt? Nakasagad tayo ng ampere 10. So, okay, 1 volt. So sa 1 volt ay hindi gaano, pero naputol siya. Yung 2 volt ang medyo malakas talaga. Ayan. Dito tayo. Ubos na yung wire. Yun. Ngayon, i-on natin yung OCP. On natin yung OCP.
Ayun, shutdown siya. Ayan. Okay. Wala. Tumuloy pa rin. Teka, ulit. Ayun. Shutdown. Galing. Ayos. At ito ay hindi umaandar, no? Siguro pagka uminit tsaka lang siya andar. Gusto ko lang i-add to, no? Subukan natin sa mataas na volts. Tapos naka OCP tayo. Tingnan natin. Okay. So automatic siya. Okay. Okay. So magaling. Ayos. Yan guys, so yun, sana ay may nakuha kayong idea dito sa ating nabiling DC supply na mayroon na siyang option ng short circuit killer at variable pa yung kanyang volts at yung kanyang ampere. Ang pinili ko ay mataas talaga, 10 ampere kasi yun ang kailangan ko. At least meron akong 30 volts na dito sa ating volts at saka may ampere ako dito na mataas, 10 ampere. Ayun, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nakatulong ang video na to. God bless us po.